Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga higala, kumusta? Mayong hapon na sab kaninyong tanan karong adlaw Lunes pizza 9, no? O hinot pa sa bunda na mo sa inyohang mayong mga pamahon-pahon karong hapon na samtang nagaatang nagapaminaw nining ato karon nga tulubanon ang atong Nuda Veritas sa program. Ako ipaibaw de kaninyo nga kining atong programa inyo lang kining mabati kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. Meaning katulo lang yun ni sa usa ka semana busa gidapit ta kamo nga tutok mo nining mao nga programa para dili sayang, no? Para dili anugon kay kini nga programa way lain nga gitagan ani ini gawas kamo nga naminaw dinhi sa ato nga tulumanon. Gusto kami nga makahatag o alalay makatabang diha kaninyo pinaagi sa mga hunahuna o pinaagi sa usa ka tulumanon nga mo-share sa hunahuna sa Radyo Ultra diha kaninyo. Ilabi na kung isgutan nato ang pamalaod sa atong nasud sa Pilipinas. Mao na ang usa sa among nakita nga importante nga direkta nga mutabang kami diha kaninyo nga mahimong dili ni malimtan ninyo sa tibok nga kinabuhi. Ilabi na kung mag-iskut kita sa pamalaod sa atong palibot. Diferensya kini sa inyong sagad nga mabalitaan, madawat nyo nga mga balita sa sulod sa 12 or 24 oras nga paglabay sa pipila ka adlaw, pwede na kana natong limtan. Mawala na kana kay wa man siya inunta kanang di magyud siya formal o di man siya balaod. Ang balaod sa ako nang gisugid diha kaninyo sa nangaging kapanahonan hantod karon nga ato kini gitamod ang balaod diha mismo sa kini nga mahitungod sa krimen, nagkalalaing krimen 1932 pa kini. Oo, unya naa pag balaod karon kanang mahitungod sa graft and corruption 1960 pa, wa pa nga ni siguro mo matao ni ana. O busa kinanglan importante og dinhe matun-an ninyo labi na kun makatuto kamo inyong gahinan og oras ang pagpaminaw. Aduna kita YouTube channel sa Nuda Veritas. Subayalan ning ako nga instruction de kaninyo para nga may bawan po ninyo, no? Ang atong YouTube channel mahimo nga inyo kining matultulan pinaagi ning mosunod nga inunta sumbanan Nuda Veritas CDO. I-type lang ni mosunod Nuda Veritas CDO. Okay, kung naklaro na ninyo pananglitan Nuda Veritas CDO, tuplok din mo unya mo lugwa dayon, no? Ang mao nga mga gipang post nga programa. Taas ka na, no? Kining tibuok nga proceeding sa atong programang Nuda Veritas naa diha sa atong pataas-taas muluntad og hapit oras. Munang angay nato ga timanan. Okay, so ang linya nga magamit ninyo sa ato nga panag-uban karong hapuna mo ni mosunod ang sa Facebook padayon kita nga mudawat sa inyong mga pangutana. No, bisag unsa nga mga nga pangutana nunot nining atong format sa atong programa. Unya dayon pwede pod sa 0917 704 3210. Akong sublion pwede diri sa 0917 704 3210. Okay?
ang unahon na to pagpangita dunay nabiyaan na to nga pangutana ni atong Biyernes kun wa ko masayop, no? Natong Biyernes dunay unfinished na to nga pagatiman sa pangutana. Akong gibuki dire niya, nakitaan ko na kay wa man ako to i-delete, murag nasugdan ko ta kadto nako pagbasa, no? Unya daywa nako matiwas karon atong tiwason kay mauro bay ako nasaad. Alright, niya ang iyahang pangutana. Dito lang ha. Natubag ko ni primero, may tungod siya ang bana. O ako lang anamon pag-delete kay aron nga sayong kayo ang atong pagbasa. O unahon ta timanon tag una ang pag-delete. Alright. Di ara ha, nagbuhat og last will and testament akong bana nga ako iyang pasundon sa balay yuta buhi pa ugangang bae nakapangalan nila iya. Kadyot lang unsa man niya Friday man niyo alas 3:19 na dawat na ko tong Friday. Murag putol lang iyang presentation sa iyang pautana. Akong sabto na i-decipher ko ni Igmayo para ma-share ko ni diha kaninyo ang pamaagi. Nagbuhat og last will ang testament akong bana nga ako iyang pasundon sa balay yuta buhi pa ugangan bae nakapangalan nis iya. Kanang pag last will and testament walay makabuot na kay unilateral act kana on the part of the testator, no? Kining in fact sa will and testament pwede mga ni dili na kinahanglan nga kay ang atugong naa sa atong unona kung maghiskot ta og testamento, will and testament, ang naa mo santop sa atong unona ang mga anak ra. Dili na siya absolute. Pwede ka man makahimo og will and testament bisan og dili nimo kadugo pinagi sa donation. So diha kun ikaw ang testator man pananglitan, no? Ikaw ang testator. Mahimo ka man nga makapa-execute ka og will and testament nga tagan-an nimo ang imong higala, tagan-an nimo ang imuhang bisan kinsa diha bisag dili kadugo sa parte sa imong property pinagi sa will and testament. Siguroon lang nimo nga ang imong pag-donate sa property dili mapurisyo ang mga compulsory heirs. Ang buta to ipasabot nga kung ikaw mag-execute og last will and testament, siguroon nimo nga dili maapektuhan ang mga sumusunod, no? Ang imuhang legal or compulsory heirs. Dili maghinubra ang imuhang pag-donate. Otherwise, kung maghinubra ang imong pag-donate, dili na siya pwede. Apilon gyapon na siya sa kwenta, sa collection of the real properties aron mabahin-bahin ka na sa mga anak nga insakto ang pagbahin. O kapag tan-aw dito nga wa may insakto kay mas dako ang gihatag nga donasyon sa lain nga tao, pwede to tipakan. Pwede to bawion in the form of collision. Sa collision meaning nga hagpaton na to ang tanang mga real properties nga angay pagasundon sa mga anak, mga compulsory heirs. Nya pagtan-aw dito, you have to divide that equally. Imong bahin-bahinon ang mao nga real property equally sa imong mga compulsory heirs. So mahimong unequal kung panalitan na afektahan ang inyohang matawag nato nga bahin kay nahurot og donate dito sa iyahang higala or kaila. Now, di po ka makadonate or in a form of testament or will and testament kung panalitan dili imo. Now, unsa man ang mga property nga imo, kanang imuhang na-acquire panahon sa inyohang nga kaminyoon. Panahon sa inyong nga kaminyoon. Unya, property pod nga inyong na-acquire basin o in the form of inheritance or donation sab nga imong nadawat.
So maisip ka na siya nga exclusive property. Di na to na malimtan ha, ang exclusive property. Nga ang atong asawa, urbana, dili makapangidlabot sa disposition sa mga exclusive property. May tabo lang nga makasunod siya sa mao nga property kung mamatay na ang tag-iya sa maong exclusive property. Kay diha naman mo akro ang imong right to inherit pagkamatay na kay ikaw man ang compulsory heir sumala sa diktar or mando sa atong balaod. Okay? Sige. Kadyot lang ha, kay napalong. Okay. Kadyot lang ha. Asa na gani ko? Maon na to. Oo. I think kato nga pangutana niya, may kalabutan na itong last time nga pangutana nga bahinan ba siya sa property siyang ugangan. Dili. Dili. Kay di man ka compulsory heir in the first place. Oo. Kadyot ha. Human ini. Talagsara man siguro karon nga manghatag yuta, no? Kay Nuda Biritas, Good PM, Ultra Manager Frank, pwede ba mabaligya ang yuta gamit ang certified true copy sa titulo? Yes. Oo. Nawala ang original title, dili na madumduman sa tag-iya kung asa nawala. Basta lang ilan nimo ang namaligya. Salig ka lugar. Kaya kung ako, di ko mutuo na ng certified true copy, kaya ako pa man nagklarohon dito sa Register of Deeds. Pero kung ilan nimo na suhito ka sa status sa yuta, pwede good. Kung di ka diskumpyado, kay nga naman, you still have enough chance to double check its authenticity of the certified true copy to the Office of the Register of Deeds. Imo mang maklaro dito og tinuod ba? Wala ba'y mga annotation nga nakasulat dito nga bawal ang pagbaligya ngadto sa laing tao? O parehara na sa tax declaration. Sa tax declaration, kung ako'y papautan-on ninyo, dili ko gusto nga magpalit mo yuta nga tax declaration. Dito gyud mo sa titulo nga original nga inyong makita. Kay aro nga dili mo mapuriso, daghang kay mga requisitos ni ana. Tuod man pwede nga siguro nga maimo na, pero dugay pa. Kaya naa pa may proseso, may tugon ni ana. Now, going back sa certified true copy, kung kailan nimo ang gabaligya, pwede. Pero sa dili pa mo magpinalitay, i-double check ni mangayo kag certified true copy nga imo nga initiative ang pagpangayo. Kay naa magoy certified true copy, kay bawo ka na karon, no? Mga scam karon, no? Nga matingala ka na lang nga murag tinuod pero dili. Pusa you have to double check kung unsa ba nga kopya, certified true copy ba or certified false copy. Ha? Ya, pinalitay na dayon. Ingon na. Pero ako, kung ako lang pagbuton, I will have to encourage you to please do not buy on that. Karon di ka mapurisyo, niya kanuha, wa pag yung kakila o kinsay seller. Oh. Kaya pagkanaan na ng certified true copy nga may kaingon nga, nili, tinuod man sus, Jesus, intriga man na, tinuod din ako yuta, i-double check ka na sa Register of Deeds. Ha? Oh, sige, salamat. Dili na madumduman sa tag-iya kung asa nawala. Oy, nganong unsa may remedy kung mawala ang titulo sa yuta? Reconstitution of the title. Mag-execute mo og affidavit of loss. Nya mangayo din na kamo og laing kape. Nganuman nga sa kadugay siguro nga nawala ang mao nga titulo sa yuta, wa gyud siya paningkamot nga makakuha siya og bag-ong kopya nga pwede man nga makakuha ka og bag-ong kopya. Pwede ka man makahangyo through your lawyer nga makahangyo og lain nga kopya. Kung dili, go to court. Aron mamanduan gyud ang Register of Deeds. Okay? Nuda Biritas, Good PM Ultra Manager Frank, pwede pa ba? Manane.
Kajot ha. Si Richard ang kapadala, no? Atong anam-namon ni og kuan. Wala pag-erase. Daghan yung padala ni Richard, oh. Nagsubli-subli. Naniguro siguro siya, di ni basahon Sir Frank. Daghanon ko ni pagpadala para gyud nga mahibawan niya nga importante ni. Right, kajot lang ha. Daghan, no? Jod. Okay, dirita sa lain, oy, good morning, good afternoon ni ODG. Ang iyang acronym ni Dr. Othel W. Galamiton. Kay kini siya tigsunod sa atong programa. Suki po nin nato nga tigpaminaw. Pareha sab ni Ma'am Elizabeth Baselgo sa Lumbia. Pareha po ni Ma'am Faye Mondia ni dihandapita sa Palas Bangon Bukidnon. Ni Ma'am Faye Galupe dihandapita sa Balulang sa Lower nga kay na may upper god ug sa ubos kanang Lower. Okay, dirita sa bag-on iabot. Di ni pangutana na great lang. Hello sir, good PM ODG. Yeah. Again, listening from Ipunan. Unsa ka tinuod nga ang salary sa City Hall sa first kinsina pa sa November. Purag tinuod na, ma'am. Pasmo man sila diha, ma'am. Pasmo. Dili lang ng kinsina na. Hasta ang uban nga gisaad nga mga benepisyo, pasmo. Gumikan lagi kay wala kwarta. Ato-ato lang Naay kwarta pero dili makapaigo. Naman kay City Hall guna nag-abot man ang mga buhis kada adlaw pero dili makapaigo. Kung ang demand panalitan na dako, panalitan karon. Naay suldoanan nato nga focal persons 8,000 guna na anas ka barangayan kanaga istorya nimo diha, ma'am. May tungod sa politika nga mag-istorya pabor ni Clarix. Mga focal person na, mga sinugo, sweldado na silang tag 3,000 kada buwan. 8,000 na sila. I-compute lang. For about 12 months, multiply or monthly. 8,000 multiplied by 3,000 ka pesos. Multiply by 12 months. Nagsugod ni sila Pebrero. Karutoy ga. Napay tanod. Wapay honorarium. Namising na mga ni og asa nakapaingon ang birthday cake. Ako gusto na kumukaon, ma'am. Kay mukaon ko na bisan og basin og dili po kay tamis, pero kung tamis kayo ihatag ko lang na sa gusto krusada ng mukaon. Basta kay naabay incentive ba. Nganong malagi sa ubang syudad? Sila na ilahang cash assistance December 14 karong Sabado sa Ormoc City magkubra na sila. Kunyawa pa nailabot sa 1,005 nga birthday gift cash sa mga senior ditong dapita sa Osamis, sa Ormoc, nga gamay man nga syudad. Kita din, grabe kadako nga syudad, sige lang tang panghambog. Pero walay kwarta, pait kayo Mula nga, basta kay pait pa sa Panyawan. Kadiyot lang ha, tanon na to o naabay ni abot nga lain pangutana. Good afternoon ni ODJ. Sige. Salamat kayo. Thank you. Taga-Ipunan na siya. Mga suki na tong tigpaminaw. Abadapit diya sa Ipunan kasi sige makulabay-labay diya. Alright. So mudawat ang pautana dire sa contact number 0917-704-3210 o dire din sa Facebook. Kanang gainom tagtubig ba murag bahal ang dating mo man ang mga inimnan sa diha mismo sa mga na mag-inom sa waiting shed, na diha mismo sa sari-sari store nga naay nakatambay nga ginalong nga tuba nya day mag-order. Pag humag-inom, may siya, Alright, unang pangutana, atong hatagan o pagtagad gikan sa usa sa atong mga suki. Junjun Makas, Noda Veritas,
Sir, pangutanan ako manager, gwapong Frank. Mao sa tanan gayud nga mga butang moro gini akong gakagulan. Oo, kay balaka ko John o basig bakak na imo ha ba. Muna usa sa akong ginunag maayo. Pero kung tinuod okay kayo. Oo. Sir, pangutanan ako manager gwapong Frank Mendez. Unsay pasabot anang yuta nga naka-decree Diyod lang ha. Og naka-decree walay duda narehistro. Oo. Anang decree pero actually putol ra ni siguro nga sa imong nahibawan. O kini nga may tungod sa decree. Nakarehistro, recorded kini sa Register of Deeds. O dili lugar sa quorum. Ang problema o kinsa nakasulat dito sa decree. Kay basig nga lang si mong siligan unya ikaw wala. Okay? Mao ni siya John. All right. Sa mga mabasa sab ninyo ni sa mga titulo sa yuta kini siya. All right. Melbourne Aturo Dumagpi. Sir Frank, pwede ba nako pwede ba nako makasuhan Sir Frank ang tao nga nag-upload sa FB sa screenshot sa manager nga maoy hinungdan na daot akong dungog. Na daot imong dungog ha. Maski guilty ko sa pagpangabit. Oy, nakadumdum tuod ko nini no? Ikaw ba dito? Maski guilty ko sa pagpangabit og nabulgar kini maski guilty ko sa pagpangabit og nabulgar kini sa screenshot nang gi-upload do na bagyapon ko'y katungod nga mo file kaso ani niya. Anybody is entitled. Angay na to nga timanan basta argibyado ka. Unya, next, ang imong katungod na yatakan. Okay. Unsa man nga katungod nga imong proteksyonan dinhi ang imong pagkatao o the right to privacy. So, kung panalitan pagtuo nimo nga gisupak sa laing tao ang imong katungod sa pag-inusara nga magpakahilom ka, unya gibuhat kini niya pinagi sa post diha mismo sa Facebook na amantay balaod nga nagdili niini. So pwede god kung argibyado ka. Pero atong timan-an nga dunay prinsipyo sa atong balaod sa pagkakaron nga one who goes to court must be with clean hands. Oo. And so kung mudangop ka sa hukmanan, pautanon sa kanako og ikaw mismo sukna ako no ang imong kagulingon nga limpyo ba ang imong mga kamot nga magkigatubang dito sa hukmanan panahon nga kamo magsinumbongay na. Kay basin baya mudako ang isyu dito. Your Honor, kining akong kontra. Kini si Melbourne. Ang akong asawa, Your Honor, hilak na yan siya. Nag-uulugar ang bana sa iyang gikabit. Why are you crying? Ingon sa judge. Kung magod, Your Honor, oy, di mako maka-istorya. Gikabit ang ako ang asawa. And so, ang pauta na, pwede ba? No? Na, basin og mahimuot o niya ang judge nga maminaw. So naay doctrine, naay prinsipyo sa atong balaod nga one who goes to court must be with clean hands. See to it that once you will go to court, you must be with clean hands. Kay lisod na kayo og dunay bikil. No? Kay basin og dunay makadungog sa husay para na sa mga lungsod-lungsod part na mga controversial nga kaso, gamay pa ko, madumduman ako itong mga silingan. Mga to dito sa munisipyo kay maminaw sa hearing.
No, magkumbitay pa dito sa bintana bisag abugon sa pulis o ato maminaw yun. No, kay controversial kayo. Controversial kayo. Na samot ni kung idungog ka panalitan nga nag-file ka unya moingon dayon yung silingan utrong pud na kay ang abi nimo mga marites ba abi nimo paminusan ba abi nimo nanumbong na siya. Unya, ang iyang gisumbong kay iya kuno ngalan na nakuan diha sa Facebook, ang iyang gisumbong ato-ato lang ni. Dili ni marites. Ang iyang gisumbong bana siyang kabit. Nana lugar ba? Na ikaw kung panalitan maminaw ka, unsa may mo batayon? Muna kuan, anybody is free to file. Pero mo po na nga itong nunaon og maayo. Basig, matud pa sa mga bata ba? O nahinaykan og kusi ang bata sa iyahang dalunggan kay pagtuo sa inahan mo'y nakasala. Ang usaman di ay mo'y nakasala. So, ingon-ingon lang niya na. Ingon-ingon lang niya na. So, naraman na ni mo. No? Pero panalip-dipod og mag-ingon nga Your Honor, kini kana siya ba ako asawa gikabit man niya. Mo file po kog sumbong Your Honor. Sinubugay ni sila tamas ginawa. Okay, sige, salamat kayo. Kadyot lang ha. Septem Virgo. Kadyot niya pa isa. Si Rodney Rakinrola. Noda Veritas. Naabay limit kung pila ka bulan, Sir Frank, ang kaso nga reckless imprudence of damage to property. Febrero nabanggaan among gisakyan na bunggo apan ang nagbangga nag-December na lang naa pa sa katunga ang nabayad sa damage. Ang iyang pangutana na ba kuno'y limit? Kung nagkakaso kini na sa regular court, walay limit. O magagad lang kini sa early resolution of the case filed. Kung panalitan tinaw na ang tanan, so short period of time, ma-resolve ang kaso. Pero naaman, kabaw ka, diha mismo, duha man ka contending parties, nga sagad mag-inatubangay diha sa hukmanan. Katusa di man gusto magpalakansi. So, mubalos pod. Pagbalos sa usa, balos pod ang pikas. Muna nga way kinutuban. Kung moabot mo sa compromise agreement, nga magsabot-sabot mo nga magbayad, dito mo magpermahay sa judge. Aron ang judge, pwede sad, by the order of the judge, nga naay compromise agreement, no? Nga magakahitabo, na nga mao nga aspect sabot-sabot silbi ninyo, no? Kay ang kaso per se kung criminal nga kaso di mo gina ma-compromise kay estado man ang imong kontra. So ang judge mingon nga sige pag binayaran na mo sa mga silingan na ba di mo pero sabot ha nana lugar. Ang tingog sa judge kahadlukan kay mahadlo ka man nga i-contempt ka kay na may katungod ang huwis niya na nga ni katungod ang quadcom. Pero ang quadcom, gana-gana, nga ganahan sila maga-contempt ug dili nila gakasabtan ang power to contempt. Dili pareha sa judge. Okay, nalasige. Si Melbourne. Ikaw ba to gapangutan na? Akatong gadina, no? Kini si Rodney Rakinrola. Asa man mo ga permahay, asa man mo ga sabot. Inyong klarohon may yun kung dito kini sa huwis kamo maga sabot-sabot. Lain paunta na ato nga tagan og pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban. Noda Veritas gikan ni Septem Virgo. Good afternoon, Sir Frank. Good afternoon. Na ako'y kaila, maestro siya sa private school. Og giuyab ang estudyante. Pwede ba siya matangtang sa serbisyo
kay akong nabaw-an bawal daw ni sa balaod. Actually, doon ay celebrated nga kaso nini sa Iloilo nga kaso. Nalimtan ko lang ang title sa mao nga kaso. Nalimtan ko lang. Ang specific nga ruling niini mura og wala siya did-e sa Supreme Court nga may kugma sa estudyante. Because according to him, the heart has its own reason nga dili nato masabtan kuno. Kadto bata pa to ang estudyante, ang laki murag matured na kaayo ang laki. Pero gigrant sa korte. Oo nga diha na murag ingon ta sa pagasulti girespetahan kay maayo pa ka rhyme ang iyang rason. Nato nga mga panahon na. Now, na-exception kay basin at that time walay mga prohibition, walay mga kaning don'ts and do, di ba? Or do sana don't and dos. Now, pananglitan diha sa lud sa eskwelahan doon na existing policy nga nagdili. Bawal gina siya. Pero remember, according to the ruling of the Supreme Court, the heart has its own reason. Sa to pa pwedeng ang kasing-kasing mag-inusara nga mo sabot siyang kagalingon nga di ay siya kay balong mo mahal og mahigugma o higugmaon po siya. Lahi sa panglantaw sa pangutukan sa hingtungdan. Grabe po to siya, no? Now, kining imuhang pangutana, bawal kung dunay part of the contract, no? Na existing policy sa eskwelahan, bawal na siya. In the absence of that, it means allowed. Okay. Pila ba po edad? Ang problema ni og ga inom paggatas ni nga maubata apod. Okay? Nala, sige. Soroy ni Libs Mutoblang. Soroy ni Libs naman iyang ngalan na gidireo, no? Noda Veritas, ang absences ba kay ground for termination of employment, Sir Frank, with way gipirmahan, with na noon, way gipirmahan kontrata 2 years in service, wala ba'y makuha ani nga bayad sa company sa serbisyo. Ang imuha ground absences, dili. Pero depende na din sa proper deliberation. Kay kung na po atong suwayon ang termination, no? Naamagoy termination nga gitawag og authorized causes. Ako na ning na-explain nito miagi mga adlaw, no? Meaning, kining authorized causes, it is the decision of the management to terminate you. Kining absences can be considered not authorized causes, but just cause or just causes, meaning it is the fault of the employees. Primero na may remedy kung absent ka panalitan. You have to issue a memo. Dili mahimo nga rason nga termination kay klaro man diha mismo sa labor code nga unsa ang mga authorized or unsa ang mo-cover sa termination of service o sa ka-empleyado. So in other words, beyond that, it is illegal. So dili pwede. You can issue a memorandum. Loy, nganong absent ka man gahapon, Loy, hasta dayon na karon. Unya na pag imong absent ito may aging semana, Loy, daghang ka na imong absent. And then after that, kung recalcitrant ang attitude sa kabata or empleyado nga murag palingog-lingog lamang, warning. Due process ang ihatag nato sa mga empleyado para nga siya pud mismo nga
Manamin po siya siyang kagalingon na wa man ko'y nakubrang sweldo kay unsa ba ni nga sige man ni kog absent sus karon pag ko makarealize nana ba so na ay chance nga nagbasol ka gitagaan ka og due process sa employer tagaan ka pero dili lugar nga automatic ang termination imo man ang tinuyuan pod mo trabaho nga nita diniyos dili kay siyang ay puya, oy mura man og gitapulang ko di man ko maadi ko di ko mag-report. Ayo panginana do. Siguro libre you can do that kung libre ka lugar wa kay buluhion, wa kay bayron nun sa suga, wa kay bayron nun sa tubig, wa kay bayron nun sa mga Arabo unsa man ang kuan Indian no, Indian, wa kay bayron nun sa Indian. Kining Bombay day, Bombay. Oo, parehara man sila. Wa kay bayronon sa Bombay. Pwede ka magpadako sa imong itlog diha sa inyong balay. Sige ka lang absent. Okay lang. Pero ikaw, doon na kay dako nga kapangakuhan. Tingbayad sa tuition sa mga bata. Balon kada adlaw. Maka-afford kag absent. Labi-labi po kakatapulan. Ma-apply ka nako, balibaran tagli ka. Naiuban na labi-labi ka tapulan. Siguro sa attitude lang yun na, no? Sa ang upbringing po sa mga matawag na to nga mga empleyado, ng mga newly employed, no? Wala pa ma-fix ang ilang una-una. Labon ang uban pag graduate gusto na siyang apply trabaho. Pero dili lang madawat kay ang transcript of records wa pa i-release sa eskwelahan kay wa pa kabayad ang City Hall. Mamanan na itabo kanang mga graduate kunuhay sa mga kanang mga scholars. Oo. Pag graduate nila, nakahuman na silbi sila, kay dugay naman yung scholarship program sa City Hall. Karon naman na nakabululyaso nga napas mo ang ilang paghatag og tuition o labos sa tanan sa mga allowance. Karon naman ang bago, 2024. Kapoy, no? Oh. Sige. Gikan ni laagan nga angkol uyuan ni kuan ni Junjun Makas ko masep no da berita Sir Frank kung gibanggaan kog motor samtang gabaklay ko nagka minor injury ko apan ang dibangga ako nako namatay kay na off balance yang motor. Madetain pa ba gihapon ko? Naa pa ba ko'y tulubagon? Ako, categorically, di ko mag-ingon nga naa kapabay tulubagon. Ha? Kay ang pulis ang mag-investigate ni mo ini. Ang sigurado ko lang nga dili ka diretso buhian sa pulis kay basig dunay argibyado. Apan ang pulis magkandak og investigation. Magkandak og investigation. So mag-agad tas pulis unsa iyahang kining unsa ilahang resulta sa investigation pag-evaluate sa maong hitabo. Tanawon ang mga circumstansya nga nung nabanggaan ka kay basig galik kay po siya nga dunay kabaw nga paspas kay gadagan nga siya sungayon unya na last recourse niya abi niya og safety siya nakabangga siya. So, imbestigahon. Dili summary nga, maingon siya nga, asa, ikaw yun. Ako ang kamang yun, sadan ka. O, gaparay-paray ka nga, naglakaw sa krasada. Basi nakinom ka, sadan ka. Chip, presuhan ni Chip. Lugar, no? Imbestigahon pa na sa pulis. Depende na din na sa mga ebidensya nga makuha sa atong kapulisan. Mamanay rason nga every time doon ay vehicular accident, matingala ka nga kadtong nabanggaan or nakabangga, gi-detain o sa ang tuyo na imbestigahon sila. Unya dayon og doon ay argibyado, naapod sila. Naapod sila. Pag-abot sa limitadong oras nga naa sila sa bilangguan, pwede pod sila pagawson. Atong timan ang naatay rule, 12, 18, 36 hours rule.
Dagan pa siguro ni ana ang wa makasabot. Mao na ang gidugayon sa mga oras nga sila ma-detain. Paglapas sa mga oras sa 12, 18, 36 hours rule, pwede din silang buhian. Kay manubag na dayon ang nag-detain kanila nga arbitrary detention. Oo, Article 125 sa revised penal code. Okay? Sige. Adot. Sa maniha. Nuda Biritas dirita sa 0917-704-3210. Diyot lang hamurag na ingalan ni Ma'am Elizabeth. Diyot ako sang basahon ni kay basig importante kini kaayo. Ma'am Elizabeth Basilgo, Sir Frank, good afternoon. Akong iyaan dalaga namatay na. Doon na siya property sa Mandawi City. Tanan niyang igsuon patay na. Karon dunay notice. Gipadala aron ma-attend ang mga nieces o nephew. Dunay usa ka niece ingon doon na siya last will, pero ang ako mga cousin ingon wala kuno kay bluff lang niya. Karon dunay notice sa among attendance. Gubot man tingali na mao nga wala ko magbali-bali. Karong December 13 ang mao nga meeting. Asa man ni meeting inyo nga hilisgutan o dito sa korte? Oo. Okay ra ba? Unsay mahitabo? Apil ka lugar ni ini. Now, kung identified mo nga kamoy sumusunod, no? Unya naay last will and testament, no? Unya naay last will and testament. Tan-awan ninyo kung notaryado ba na, no? Nga mao nga last will. Kinsay ga prepare na ng mao nga last will and testament. Okay, usually kana gitawag nga notarial will, ang buti pasabot na abogado ang nag-prepare ni ana. Kanang notarial will. Unya dayon inyong panikamutan kanang ga-prepare sa mao nga notarial will, inyong matrace o kinsa nga abogado o asa kana nga law office. Walay testamento nga automatic pagbahin-bahin sa kung kamo panalitan mga unsa ni sumusunod sa mong yuta, kahisgot ka testament. Dito sa testament kung kinsa dito ang nahihatala nga pangalan kay testamento man kana, siya ang expected, ingon ko expected nga beneficiary, kay dili kana siya final. Kinanglan pa na i-probate, no? Ambot ipasabot nga dadun pa na sa korte aron husayon ditong dapita sa korte. Ang judge na mo ay magatino sa authenticity sa mao nga last will and testament. Kay sa bisan kinsa pwede man makahimo sa maong testamento. Pero ang aplikasyon sa testamento dili automatic. Moagi pagyud na sa korte. Kasagaran ang mutagad na nga korte Regional Trial Court diyan dapita sa Mandawi City. Ipatawag ang tanang mga hingtungdan aron nga ma-identify nga angayan ka ba nga matumbok nga sumusunod. Ang take note, og dili ka malakip dito sa last will and testament to your exclusion. Wa ka siguro, wa ka bot ipasabot, wa kay labot. Wa kay labot. So, ikaw ma'am, kung nahalakip ka, mo na ang imong pagabuhaton. Ino nimo nga, dili ni automatic nga mabahin-bahin. Kung kita panalitan doon katungod ni ini, dili ni automatic mabahin-bahin. Ang korte ra ang makabahin-bahin ni ini. So, mula na ang akong i-advise. Basta nga ni
last will and testament. Tanawa og maayo, no? O kay usahay god ang mga argibyado, mulugwa gina sila kung argibyado na po'y dili kanang gahilom-hilom lang diha. O hilom-hilom niya, wa pa gid siya malakip sa pangalan, wa gid siya labot, no? Kunya, kung panalita na ay gahilom-hilom diha, lakip yung pangalan, inyo pa ning kamutan nga, maistorya makontak ninyo. Aya pa nga masuta ninyo kung di ba siya interesado or dili. Sort of waiver, no? Mao na, diha gud sa last will and testament, kining kuha mangguna siya kanang kabubuto na gyud na sa tag-iya. Dili na madalag hulga-hulga. Dili na madalag hulga-hulga. Tanaw ninyo, niya na ay mga witnesses diha, sulat diha sa pag-preparar sa last will and testament. Dili pwede nga walay saksi. Otherwise, kung ma-invalidate, palitan doon na argabyado, nga wa na nada your honor kay kana siya walay witness. Pwede, natagdo na sa korte. Nga walay witness na kabutang. Saksi sa pag-execute sa last will and testament. Naapoy lain nga testamento nga kinamot. Gitawag na sa balaod holographic will. Ang kinamot, ang gahimo niya na katog yung tag-iya, katong nag-execute sa last will and testament, siya gid mismo. No? Ang maong tag-iya, o niya siya dayon ang nanugon, unsaon pagbahit ng property, pinaagi sa last will and testament, nga iyang handwritten note. Tawag nag-holographic will. Okay, Nuda Veritas, good PM Sir Frank. Diri sa Mamdangwa, Balingasag, nagtrabaho ako sa usa ka farm. Administrator ako. Gikural nako sa cyclone wire. Imagine kung sa cyclone wire. Basta kay wire, no? Around half hectare. Dako-dako. Hurot ang atong stock nini nga wire, half hectare. Tapos wala nako makabisita pagbalik. Giputol ang cyclone wire sa mga kawatan og nakasulod ang kawatan. Dili nako masapon. Gusto kong tiraduron sa tingga para maigo og maoy akong prueba pag abot kami sa barangay. Igo na ba sir? Mao'y akong ebidensya para akong ipapulis. Kusog man sila mudagan. Busa tiraduron ko para masugatan. Masamad silbi. Kay doon naman sab ko'y witness sir. Pwede na ba ang akong buhaton sir? Dako ng gasto pagkural sir. I-report sa is police. Oo. Doon na may gingon nga do not put the law unto our hands. So, kung mahimo, rule of law man no? Ang atua, mo'y magpatigbabaw, government of laws, not of men. Sa ato pa, angay ni muning dadon among issues atong kapulisan og i-report. Mayo unta ni og ma-identify. Ngano, aro nga dili maglisod ang atong kapulisan kay basig dunay karaang record ni ini nga naa sa Balingasag, Misamis Oriental. Mandangwa kunwa ko masayop naa na sa Balingasag. Ha? Sige mo na atong buhaton ayaw gyud og pangunay. Kung panalitan abtan nimo sulod mismo sa lagwerta, pwede siguro imong matirador. Pero ay nalang nagbuhata kay makasala niya ka ba? Oo. In fact, na may kanang unsa na kanang Doctrine of Self-Help Article 429 dihang dapita sa Civil Code of the Philippines. Tanawan ninyo palihog. Article 429 sa Civil Code. Doctrine of Self-Help. Meaning, ikaw nga maoy adunay katungod sa pagpanalipod sa imong property. Gikural na nimo, meaning you have to exclude anybody. Dili ka gusto nga pasundan among property, pero nitaak ni sulod sila. You have to invoke that. Pwede na sila puspusan nimo og kanang butay sa lubi ko na mahimo.
pwede po na nimo gapuson o patawag din ka og pulis. Ha? O sige, ang pinaka-worst nga gitugot part, basta imong property, pwede nimo patyon. Alright, nala sige. Kadyotang ha. Gikan Sir Frank, again, si ODJ, ngano sab gikonsiderar ka ng mga CPP, NPA nga member sa Quad Kumkum. Uy, sapi like Manuel Castro nga convicted, Brusas, etc. Model ba sa youth? Ingon pa niya. Muning pangutana ni ODJ. Mo nang problema usahay, ma'am, no? Ang mga balaod ba? Mo nang problema. Alright, kadyot lang ha. Nipay timanon na to sa raba oras. Hapit na mahuman. Maayong hapon na Sir karon sa Senado gidungog ipalabang sa mga senador 2027 ang balaod, Sir. Gideklarar ang Pampanga o culinary capital of the Philippines. Sana hisgutan pod og sa pulso para mahinumdum sa katawhan sa Mindanao. Soro Famtan is watching. Oy, Merry Christmas ni mo diha. Ilabi na kang Sandro, ina Sandro, Merry Christmas na lang. Ambot sa sumpay ng kantaha. So, bahala ka na diha. Alright, kajut. Kaya nawala man ang nawala ang ubang ipadala bay. Ay naunsa. Kajut ha. Kaya hurot na rabata sa panahon sa ato kapag panag-uban. Jud. Nawala. Abot kung saon nga mabawi na to. Sige lang kay basin sa sunod na to nga episode sa ato kapag panaguban ato na ning makita na nato pagbalik ang uban ninyo nga mga pangutana. Murag na apay nabilin nga pangutana. Sorry ug di na ko matagad ang inyo bang mga pangutana ha. Dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Sensitibo sa ning ato ang cellphone. Sige, gasubra na di man, ay sakto gyud ang atong oras na ay mga pipila now nga dili nato matagad gawas nga na wala man diri sa ato ang kuan kini nga sa Facebook. Katong naminaw karon nga wa nato matagad ang inyoha nga mga pangutana. Ipadala pagbalik by Wednesday din sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon ha. Ako nang hutan, ako nang paabuton. Subli, wala tayo panunod oras din sa ato nga pagpanaguban. Nagasalamat sa inyo nga pagpaminaw na lamang. Sa ngalan ni Ricky Langga, atong kuyog karong hapuna sa atong pagpanaguban sa Nuda Veritas o labaw sa tanan ni Congressman Lordan Swan sa District 2 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro o number 1, Agas 1, padayong Pilipino sa City Council din sa atong syudad. Kami mo ingon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon. Greeting cards have all been sent.